Ang ating pong speaker sa umagang pong ito ay sarili pong atin. Matagal na po nating kakilala. Ako po, nakasama ko po siya, YP pa. So, medyo matagal na rin po kaming magkakilala. At ngayon po, ginagamit po pa rin siya ng Panginoon. At full time din po siya sa ating church, sa mga activities ng ating church. Kaya bigyan po siya siya ng God bless you. Welcome ang ating speaker po sa umagang ito. Ating Elder Homer Almagente. Magandang umaga po sa bawat isa. Isa pong kagalakan ang maging tagapagsalita sa umagang ito. Pagpaumanhin po ninyo yung programa natin, medyo nagkamali po yung spelling. Pero understandable, medyo inadjust na lang po natin para makapag-nambahan tayo ng maayos. At salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya for this week. Naging busy po ang bawat isa. At iba nating kapatid talagang napuno ng schedule. Pero ang gawain natin hindi yan nag-iiba. Sunday, whether busy tayo. This week po ay ito na po yung unang Sunday ng December. So Merry Christmas sa bawat isa. Kahit alam natin ang Christmas hindi nakagaya ng dati. Mahal na ang sibuyas, mahal na ang mga bilihin. Pero ang Pasko hindi nagbabago. Yun yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Alam natin, busy-busy tayo. Ito yung first Sunday, ito rin ang last Sunday ng 2022 na first Sunday. Magulo ah. Yung first Sunday na last Sunday ng 2022. Okay? So, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at good morning po sa bawat isa, sa ating mga miyembro, sa ating mga nasa online at nasa face-to-face. Salamat sa Panginoon. Nakita ko yung aking katrabaho dati, si Kuya Andoy. Good morning. Okay? Bago pa tayo magsimula, tayo po isang manalangin. Bingi po tayo ng karunungan sa ating Panginoon sa umagang ito. Muli po kami nagpupulit nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong patuloy na kabutihan sa iyong iglesia dito sa Pasig Bible Christian Church. Nasumpungan po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga kapatid, sa kagalakan na kanilang paglilingkod, sa mga bagay na ginagawa mo sa kanila, whether ito'y hindi nila alam, hindi nila napapansin, pero Panginoon, ikaw ay buhay namin, Diyos, at nakita namin ang paggalaw mo sa buhay ng bawat isang lingkod mo na talagang fully trusted at nananampalataya sa iyo. Ama, sa umagang ito, nais kong dalangin ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Bigyan mo ng bukas ng puso't isipan sa mga salita mo sa umagang ito na ibinigay mo sa amin upang pag-usapan at ipaalala, ma-remind kami sa aming buhay Kristiyano. Muli, Panginoon, ito po aming dalangin patuloy sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talata, ang ating pong paksa ngayon sa umagang ito ay Honorable Men and Women in the Bible. Ito po ay para sa buwan ng November, pero continuation na po ito. So, mga mararangal na babae at lalaki sa Bible. So, marami na tayong natalaki na tao, pero ngayon naman, hindi naman tao, mga katao. Hindi particular na proper noun, kundi common noun. Unang tanong ko po, kamusta na po ang ating pananampalatayang Kristiyano? Kumusta na yung buhay natin bilang mga Kristiyano? Matatapos na naman ang 2022. Di ba? Kaya na patutuon ni Kuya Andy, saka Ati Luz. Ewan na, makalimutan. Yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. 2022 matatapos na naman. Parang ang bilis lang. Kaka-January lang last year. This year ngayon, tatapos na naman siya. Kumusta po yung ating paglakad? Mas madali ba ngayon kaysa dati? Mas patuloy ba tayo nagtatagumpay o patuloy na nananamlay? Naglilingkod o napapagod sa pagsunod sa ating Panginoon? Yung ating commitment bilang Kristiyano ay lifetime commitment. Walang urungan niya, walang sulian ng kandila pag ayaw mo na sa inaanak mo o sa kumari mo. Pero of all the challenges na dumarating sa ating pananampalataya, pero bakit mahal na mahal pa rin natin ang ating Panginoon at nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa Kanya? Isipin nyo,
Ilang taon na kayong Kristiyano, pero ayan pa rin, nakatayo pa rin tayo. Di ba? Meron isa akong nakitang tanong, sabi niya, ano ang kaibahan ng pananampalatayang Kristiyano sa ibang relihiyon? Sabi nila, dalawang bagay lang. Meron tayong Jesus Christ, yung ating Panginoon. He's the center and foundation of our Christian faith. Kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon, wala ang ating pananampalataya. Lahat ng sinabi niya hindi na mangyayari. Pero alam natin, He is also the reason why Christianity is different from all other religions people follow. Because instead of us searching for God, God is searching for us. Instead of us reaching for God, God is reaching down for us. Yun po yung kahalagahan na meron tayong Panginoong Jesus sa ating kalagitnaan, because He came down from heaven to do for us what could never be for ourselves. Yun ay to bring or please our God. Sapagkat sa Romans 3:23, makita po natin, Romans 3:23 nakalagay diyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ng Romans, walang nakaabot. Kung lalapit tayo sa Diyos on our own, hindi tayo makakaharap sa Kanya kasi hindi tayo holy. Number 2, bakit napakahalaga ng ating Panginoong Jesus? Acts 4:12 sabi diyan, salvation is found on no one else. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Only the name of Jesus. Tandaan po natin, ang ating Diyos ay perfect. Perfect at banal. So paano tayo makakalapit sa isang Diyos na banal at perfect? Di ba? Naghiwalay ang ating kaugnayan sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin yan. At sabi nga dito, no matter how hard we try, we cannot erase the stain of sin by ourselves. Kaya nga, dumating ang kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoon, yun ay ginawa ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong anak para sa kaligtasan natin. At ang maganda dyan, meron siyang promise. Diba? Nangako siya. Ang sabi niya dyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So yun ang number 1 na promise sa atin. So hanggang ito, ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa honorable vessel. Diba kayo na honorable men and women. So yung vessel na yan, men and women yan. Common noun lang ginamit. Pero isipin natin, bakit binibigyan parangal ang mga tao? Nung last time nagsalita ako, it's honoring widows. Diba? Yung pinaparangalangan natin yung mga balo ng ating iglesia o sa ating pamilya. Binibigyan ng honor ng tao, lalo na sa school, pag tayo ay nakakagawa ng magandang grado, magandang recitation, mataas ang mga quizzes, kaya tayo pinaparangal. Pero paano ba tayo pinaparangalan bilang mga Kristiyano? Isipin nyo. Diba? Isipin natin. Ang vessel, it's a container, sabi dito, such as a bowl or a jug. Diba? Container pinaglalagyan. Sa Tagalog, sisidlan. May nilalagay ka, kaya ang sisidlan. Pero sa biblical meaning nito, ang ibig sabihin po nito, tumutukoy sa isang tao na tinatawag at ginagamit ng Diyos bilang isang sisidlan. So yung honorable vessel na to, hindi yan, yan ay men and women. Ang ating pong talata ay binasa kayo ni kapatid na Donnie, 2 verse lang siya. Pero ito po'y sulat uli ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 hanggang 21. So madaling tandaan, 2 saka 2. So madaling matandaan. Pero tingnan natin yung babasahin yung 2 Timothy chapter 2 verse 1, meron doon binabanggit, sabi rito, ang the approved worker of God, sa Tagalog, karapat-dapat na lingkod ni Kristo sa verse 14. Yun po yung sumasakop dito sa ating talata. Ibig sabihin, approved worker. Ito yung dapat maging mabuting lingkod ng Diyos. Ito yung sinasabi. Pero titingnan natin, yung illustration na ginamit ni Timoteo, sabi doon may malaking bahay. Okay? May malaking bahay. Sino ba rito may malaking bahay? Ay magtaas Okay? Sabi dito, mayroon isang malaking bahay. Sa ibang salin, may mayaman na bahay. May malaking bahay. Kasi sinasabi rito, ang isang malaking bahay
ay merong kasangkapang ginto at pilak. Ang tanong ko, sino dito ang may ginto at pilak sa bahay ng mga kasangkapan? Hindi alahas ha, kasangkapan. Ibig sabihin, pag meron kayo nun, mayaman kayo. Sabi dito, malaking bahay. Di ba? May malaking bahay na gawa sa pilak at ginto. Imagine niyo, no? Siguro panahon ng Kastila, panahon ni Maria Clara at Ibarra, baka merong gano'n. Merong ganong ginagamit na ginto at pilak. Pero sa panahon na natin, bihira na yan. Sabi dito, subalit may mga kasangkapan din gawa sa kahoy at putik. Okay? Kung wala tayong ginto at pilak, maaaring meron tayong kahoy at putik. Pero sabi dito, ang ilang kasangkapan ay ginagamit sa pagpaparangal, ang iba ay ginagamit naman sa hindi pagpaparangal. Great house, malaking bahay. Okay? Ang malaking bahay tinatawag sa ating kapanahunan ay mga bahay doon sa mga exclusive subdivisions like Forbes Park, Ayala Alabang, Corinthian, Corinthian Garden, yan. Malalaking bahay. So, malaking bahay. Pero sa konteksto ng Old Testament, meron binabanggit na malaking bahay. Ito yung tabernakulo o yung temple ni Solomon. Yan siya. Okay? Napakalaki. Yan yung large house na binabanggit na maaari natin i-connect dun sa great house na sinasabi ni Timoteo para magkaroon ko ng idea gano'ng pakalaki yung sinasabing large house. Itong large house na to ay pinatayo ni Solomon. Hindi na dumating kay David ipatayo ang templo, dumating kay Solomon. Nung tinayo ito ni Solomon, hinahanap ko dun sa Google, sinabi niya it takes them 7 years para magawa ito. Pero nakita ko mas maliwanag dun sa Ikalawang Chronicles, chapter 2, verse 2. Kasi kung pinapagawa mo ang isang bahay na malaki, titignan mo kung ilan yung tauhan mo. Ang sabi sa 2 Chronicles, naglagay si Solomon ng 80,000 katao na tagatibag ng bato sa kabundukan. So imagine mo yung mga bato na ginamit dyan sa pagtatayo ng templong yan ay galing sa bundok at 80,000 na tao. Sa panahon nila, wala namang mga cranes, wala namang mga bulldozers, wala namang excavator. So definitely, human force. Pero imagine nyo, 80,000 inabot ng 7 years. Ganyan ka-delicate yung project niya. Tapos meron siyang 70,000 na tagahakot. So iba yung nagtitibag, iba yung nagbababa ng bato. At meron 3,600 na tagapamahala. So imagine mo yung templong pinatayo ng Panginoong Panginoong Diyos kay Solomon. So yun yung great house. Pero titingnan nyo, no, hindi lang yan basta bahay, hindi yan basta tabernakulo. May mga gamit na nakalagay dyan. So isayin natin, mabilis lang para makita natin. Okay. Next slide. Yan yung bronze of altar. Yan ay gawa sa bronze. Diyan, sinusunog yung mga burnt offering. Sa panahon nila, para sumamba sila, kailangan sila magsunog ng mga hayop. Yan yung, para yung simoy ng amoy ng burnt offering, ano yung kaakit-akit, hindi kaakit-akit eh. Yun ang gusto ng Panginoon Diyos. Ikalawa, meron din sila tinatawag na table of shewbread. Okay, doon nilalagay yung mga tinapay. Meron din silang candlestick. Yan. Gawa yan sa gold. Meron din silang altar of incense. Yan. Diyan naman, sabi dyan, sprinkle with blood from a vessel called basin. At ito yung huling-huli, yung laver, kung saan naguhugas yung mga priest sa kanilang paggagampan. Kung titingnan nyo, no, ito yung mga nandun sa kanina, sinabi ko. Yan, nandyan yan. Few years ago, ewan ko kung matandaan nyo, gumawa tayo ng mga ganyang bagay. Hindi ko lang kung matandaan nyo. Dito yan nakalatag, di ba? So yan, trivia, hindi ko lang kung kailan taon. Pero ginawa natin nandito. At yung isang yan, gumawa ako ng isang ganyan, alam mo kung natandaan ko. Ibig ko sabihin, ito yung mga vessel na to sa tabernakulo ng Panginoon na ginagamit para to serve the Lord, to serve Him. Okay? So yung great house niya na binabanggit dito sa ating talata ay the great house is the church. Okay? Ano ba yung significance ng mga vessel na yan, yung mga materials, ginto at pila? Ano ba yung significance niyan? Bakit kailangan linisin yung mga vessel na yan? Okay.
Doon sa ating talata kanina, babalikan ko lang. Yan. Sabi niya rito, iba kayo na may bahay na malaki, may mga iba't ibang utensil. Pero sabi niya rito, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng isang sisidlang natatangin, malinis, karapat-dapat gamitin ng may-ari. So, binabanggit dito, yung kanina binanggit ko, yung teka, nawala ako. Yan. Yung ilang kasangkapan na ginagamit sa pagpaparangal at sa hindi pagpaparangal. Sa English, honorable and dishonorable vessel. Yun yung ginagamit. Sabi niya rito, sa ibang version ng Bible, nakalagay doon, yung honorable vessel, yun yung mga gold and silver. Ang sabi doon, ginagamit lamang yun sa mga special events. Okay? Natandaan ko nung bata kami ni June, yung nanay ko meron silang niregalong mga babasagin na gamit sa bahay, pikat, pinggan. Hindi namin ginagamit yun araw-araw. Pag may event lang, ilalabas ng nanay ko. Hindi yung pilak sa ginto, babasagin lang yun na porcelain. So sabi, honorable vessel. Pero yung mga gawa sa kahoy at sa clay o putik, yun yung ginagamit everyday. Di ba meron tayong ganun? Yung mga mayayaman nating kapatid, may ganun. Meron silang cabinet na yung mga gamit na ginagamit for certain event, meron namang ginagamit sa araw-araw. Siyempre nga naman, ginto pilak, gagamitin mo ba araw-araw? Social ka, mayaman ka, di ba? So di mo gagamitin yun. Ang sinasabi rito, yung mga gold and silver na gamit, yun daw ay for honorable usage. Pero yung mga wood and plate, yun daw po ay ginagamit para sa mga everyday activity o sa ibang salin hindi honorable na gawain. Titingnan natin dito sa verse 21, ito yung pinaka-sentro ng honorable vessel dito. Kasi sinasabi rito, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis, karapat-dapat gamitin ng may-ari at nakahanda para sa bawat mabuting gawain. Ito po yung binabanggit sa atin na para tayo maging mabuting sisidlan, para tayo laging ginagamit or special events tayo na ginagamit ng Panginoon, kailangan we keep ourselves pure. Ang sabi diyan, ang lumalayo sa kasamaan. Okay? Kaya na sinabi ko, yung vessel na sinasabi dito is patungkol sa iglesia. Di ba? Marami tayong kapatid na may konting masunurin, meron namang konting hindi masunurin. Pero tingnan natin, pag nasa iglesia kayo at kayo ang leader, ang gusto mong member, yung sumusunod sa sinasabi ng leader. Di ba? Yun yung sinasabing faithful utensil. Kagamit-gamit na kasangkapan. Sabi rito, sila yung mga may honorable purpose sa hands ng master. Kaya naman, binibigyan ng mga assignment o gawain itong mga kapatid. Kasi nakita ng mga leader, ito, kagamit-gamit to sa Panginoon. Sila yung mga taong hindi maingay. Sila yung mga taong hindi maangal. Pero ginagawa nila yung kanilang trabaho bilang lingkod ng Panginoon. Hindi natin nakikita yan. Maaaring hindi namin nakikita sa mga leaders. Pero may ginagawa sila na ang Panginoon Diyos lang ang nakakaalam. Maaaring hindi kayo ma-recognize ng leadership. Pero kung ginagawa niya sa Panginoon, sigurado ko, makikredit sa inyo yan. They demand the least but they produce the most fruit. Hindi sila pala angal, hindi pala hingi. Maraming pretensions, pero sabi doon gumagampan sila. May napuproduce silang fruits, di ba? They may get complicated at times, pero siyempre alam natin, hindi naman tayo perfecto. Minsan magkakaroon din ng ganung problema. Pero ang nais kong isipin natin dito, ano ba yung objective natin bilang mga Kristiyano? Handa ba tayo sumunod sa Panginoon for a year, for 2 years, for 3 years? Kanina binanggit ko, ang pagsunod sa Panginoon is a lifetime commitment. Di ba? Habang nabubuhay tayo, habang may lakas pa tayo. Kaya nga nakaka-encourage yung mga senior natin. Wala sila dito in face-to-face, pero makita mo na sa online sila lahat. Nakikinig sila at nananalangin sila sa Panginoon sa atin. Ano ba yung objective natin? Sabi ni John MacArthur,
Even a common wood bucket or clay pot becomes useful when purged or made holy. Kahit ang isang karaniwang balde na gawa sa kahoy o palayok na putik ay nagiging kapaki-pakinabang kapag nalilinis at ginagawang banal. Kung sabihin natin wala tayong malaking bahay, hindi tayo pilak, pero kahit ikaw man ay kahoy o palayok na kasangkapan, pero kung araw-araw naglilinis ka, hingi ka ng tawad sa Panginoon, pinipurify mo yung sarili mo. Sabi dito, magiging kapaki-pakinabang kang kasangkapan ng Diyos at magagamit ka ng Diyos sa tuwi-tuwi na. Tuwing Sunday ng umaga, meron tayong Sunday School. Sanctification ang pinag-uusapan natin. Lagi kong binabanggit sa inyo yan. Kasi yan po ay pagpapakabanal sa atin. Hindi yan madaling proseso. It takes time. Pero yun eh. Para maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon, magpasakop tayo sa Kanya at gawin natin yung ating obligasyon bilang mga lingkod niya at sumusunod sa Kanya. We must actively avoid false beliefs and moral situation that can tempt us to obey our Father. Kaya na sinabi ko sa talata, para maging tayo ay maging marangal na gamit ng Panginoon, tayo ay maging banal, tayo ay maging kapaki-pakinabang sa Kanya, sa ating Panginoon, at nakahanda tayo sa bawat mabuting gawa, kailangan tayo ay maglilinis. Okay? Nakakita na ba kayo ng pusa na napakadumi? Nakita nyo ngayon madumi, bukas pa madumi yan. Hindi, naliligo. Nagpupunas yan nang walang face towel, di ba? Ibig ko sabihin, tayo mga tao, hindi tayo sanay tayo madumi. Lagi tayo naglilinis niyan. How much more yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo na kung nililinis ng tao ang ang mga bagay na nasa kanya o ang kanyang sarili, siya'y magiging kasangkapan ng Diyos. Ang sabi doon, paparangalan ka, holy ka, set apart ka, tinatangi ka at magagamit ka. Ngayon, tinanong ko kayo na anong goal natin. Kung ang goal natin, gusto natin maglingkod sa Panginoon, gusto natin maging mabuting lingkod niya, number one, kailangan lagi tayo malinis. Diba? Hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hindi naman tayo perfecto, lagi tayo nagkakasala. Pero sinasabi dito, kailangan natin lilinisin yung ating sarili. Purify ourselves. Hindi nga tayo kaya maligo ng isang araw na hindi tayo naligo eh. Pero minsan nasubukan ko na hindi maligo ng isang araw. Mahirap. Mahirap pala yun. Pero ang sinasabi ko, 3 bagay po ang nais kong ipaalala sa atin. How to purify ourselves para tayo nalilinis natin ang sarili. Number 1, set your mind on heavenly things. Kanina umaga, binanggit ni Red Third in Mateo 9, do not store up treasures here on earth where moth at kalawang ay maaaring sirain. Sabi ko, store your treasures in heaven. Ibig sabihin, kung nasa yung kayamanan mo, andun din yung isip mo. Kaya nga, set your mind. Itakda mo ang iyong isip tungkol sa mga bagay na patungkol sa heaven. Sabi rito, Philippians chapter 3, verse 19 hanggang 20, basahin ko lang po yung 20. Sabi niya, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayang ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo ang ating tagapagligtas. So we are citizenship ng langit. So hindi na natin kailangan ng passport. Ibig sabihin, basta tayo tumanggap sa Panginoon, we are now citizens of this world. So isipin nyo lagi, no? Ilang taon tayo mag-stay dito sa earth? Siguro, nung isang araw, namatay si Silvia Latore at sa edad na 89. Nung isang araw din, may nabalitaan tayo, namatay si Danny Javier. Mga kilala yan. Ibig sabihin, may set time lang tayo to stay dito sa mundo. Pero kung ang setting natin sa heavenly things, sigurado ko wala man tayo rito, nag-enjoy tayo. Kasi yung isip natin nandun sa Diyos, ano ba gagawin ko para sa langit na ako? Sabi rito, we are citizens of heaven. So isipin nyo lagi yan. Yung nangyayari sa atin ditong problema, sakit ng katawan, lalo yung mga senior, di ba? Bumiyahe ka na sa araw, pagod na pagod ka. Talagang yung kalusugan natin, maapektuhan yan as we go older. Pero sabi rito, yung isip natin, dapat on heavenly things, hindi lang yung nasa lupa. Di ba? Wala nga tayong madadala eh. Pag namatay tayo eh. Pero ang dami natin bit-bit, di ba, pag umaalis tayo ng bahay. So number 1 is set your mind on heavenly things. Number 2, set your minds on what is pure. Isipin natin kung ano yung mas mainam.
Sa English, napakaganda sa Philippians 4:8. Sabi doon, whatever is true, ano man yung karapat-dapat at kapuri-puri, ano man yung bagay na totoo, ano man yung bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang, sabi dito, yun ang iisipin nyo lagi. Di ba? Ang dami yan. Whatever is pure, is true, honorable, just, pure, lovely, commendable. Sabi niya, yan ang iisipin nyo. Think about these things. So imagine niyo kung checklist na yan, ilan yan. Bago mo gawin na isang bagay, titingnan mo, is it true? Is it honorable? Is it just? Is it pure? Is it lovely? Pag lahat yung pumasa, pwede mong gawin. Pero pag isa doon hindi pumasa, wag mo lang gawin, definitely, magkakaproblema ka dyan. So yun, isang checklist natin yan, bago tayo gumawa ng desisyon, o may gagawin tayo, may sasabihin tayo, sigurado maging maingat tayo para hindi tayo mag-purify natin yung sarili natin. Number 3, letter C is set your minds on other people. Anong ibig sabihin? Sabi sa Philippians 2:4, pag malasakitan nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Okay? Alam ko, minsan tatamaan tayo dyan sa sinasabi na yan. Sa English, sabi doon, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. May humingi ng tulong sa iyo. Sa kalsada, may aksidente. Hindi ko naman kilala, ba't tutulungan niya? Madamay pa ako dyan. Di ba? Hindi na ako sasama. Di ba? Interest of others rather than yourself. Kung isipin natin lagi sa buhay natin bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga Kristiyano, mas matinding test yan. Hindi alam ng tao na Kristiyano ka, pero may ginawa kang heroic do sa lugar, sa isang pagkakataon na yun. Nais kong share ito, lagi ko nababasa to, at nababasa nyo rin to. The 4-way test ng Rotarians. Sabi niya, is it the truth? Totoo ba yan? Yung sinasabi mo? Number 1, ngayon social media very rampant na yan sa ating kapanahunan. Mag-comment ka ng Facebook ng isang comment lang, makita mo sa baba, ang daming basher. Negative, di ba? Pero yun ba yung katotohanan? Sa tingin mo, tama yun. Pero sa tingin nila, tama ba? Hindi. So maraming mag-aaway dahil sa social media. At marami na nagkademahan din dahil dyan. Pero alam natin, is it the truth? Hindi naman eh. Number 2, is it fair to all concerned? Ito ba ay pantay-pantay? Pag ginawa ko ba to lahat makikinabang? Hindi lang ako sarili ko? Diba? Bago yung gawin ng isang bagay, ito yung pinaka-test. Will it build goodwill and better friendship? Pag gagawin ko ba ito, mag-aaway kami ng kapitbahay namin? Hindi, di ba? Kapitbahay namin, aawayin ko. Madaling awayin yan eh. Harangan ko lang yung gate nila. Sigurado magagalit na sa akin yun. Hindi, aawayin na ako. Pero is it for better friendship? Hindi eh. Mag-aaway nga kayo eh. Lastly, will it be beneficial to all concerned? Pag ginawa ko ba ito, matutuwa ang lahat ng tao, ako lang. So self-interest yung gagawin mo. So most likely hindi mag-materialize yung gagawin mo. At I mind you, mag-ingat tayo sa mga pagdidesisyon at mingi tayo na sa Panginoon. Now, ang challenge ko sa atin sa umagang ito, are we not glad that He has chosen us? Matutuwa ba tayo? Nagagalak ba tayo na tayo pinili ng Diyos? Tayo ba'y nananamlay? Tayo ba'y naliliwanagan? Number 2, don't you want to be a vessel and to honor, meet for the Master's use? Prepared unto every good work. Pinili tayo ng Diyos. Pero yung pagpili na yun, may kaakibat na responsibility yun. Big responsibility. Ang sabi dyan, willing ba tayo maging vessel o maging mabuting sisidlan na may honor na pwede tayong gamitin ng Diyos? Kasi malinis nga tayo eh. Pwede tayong gamitin ng Diyos. At sabi doon, prepared to do every good work. Hindi yan madali. Pero kung sasabihin nyo, lahat yan ay yes, then we are doing what are we doing with our precious life? Yung buhay natin, sandali lang yan eh. Sabi nga, isang ganun lang, isang click lang, wala na agad. Di ba? Isang click lang. Ito yung mga question na minsan umaagting sa ating puso't isipan. Lalo ngayon, matatapos na naman ang taon. Ano bang ginawa natin para sa Panginoon? Ano bang ginawa ko? Ano bang first step ko? Baka hindi ka pa nag-first step, nag-backward step ka pa, mas matindi. Ang paalala sa atin ni Paul kay Timoteo sa umagang ito is to focus on the ones who are useful by the master and prepared to do any good work. Yun po yun nasa verse 21. To be useful to the master
of the house and ready for every good work. Master of the house. Lahat tayo may boss. May boss ako, yung boss ko may boss, yung boss ko may boss na naman. Hindi natatapos yan eh. Pero of all, di ba alam natin, yung Panginoon pa rin ang pinaka-boss natin. Di ba? Pinaka-boss natin. To be useful to the master of the house and be ready for good work, we must cleanse ourselves. Linisin natin yung ating sarili. Linisin natin. Hindi naman tayo perfecto eh. Marami tayong kasalanan na ginagawa araw-araw. Hindi na nalalaman ng ibang tao yan, pero ang Diyos, alam na alam yan. Ang sabi ng Panginoon, if you would like to serve Him, wholeheartedly, kailangan number one, magpakalinis tayo. Linisin natin yung ating sarili. Nais kong magtapos dito sa verse 22. Sabi niya, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ng mga tao may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Ang sabi rito, flee from evil desires of your youth and pursue righteousness. So flee. Ibig sabihin, iwasan. Kung may nakaharang dyan na problema, iwas ka na. At ang sabi doon, ang lagi mong pagsisikapan ay gawin yung matuwid o yung righteousness. Ito maging hamon sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga tagapagsunod, bilang follower of Christ. Makita sa atin yung pursuing pagiging matuwid, tapos tapat, mapagmahal at mapayapa. Nung 30, kasama ko sa Deacons Ministry, pinapili sila ng tawag doon, 4 values. Ang nag-stick doon na nakita ko, hindi ko lang kung tama to Ate Pe, yung love, yung pag-ibig. Ilang iglesia natin ngayon? 5. Kasama yung 5 ba? Tama ba 5? 6 kasama yung family outreach. Lahat yan hininga ng core values kada church. Pero nung kinumpile nila lahat, marami ang nag-stick, nag-umangat dun sa core values. Pero number 1 nakita ko is love. Yung love kahit sa 2 Corinthians sinasabi yan. Diba? Yung pag-ibig talaga, matindi yan. Kaya nga dumating sa ating kalagitnaan ng Panginoong Hesus dahil mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, di ba? So yun nakita kong paalala sa atin ng Panginoon na para maging mabuti tayong vessel, para tayo maging gold or pilak na ginagamit for special event, di ba? Kailangan linisin natin yung ating cleanse or purify ourselves from evil desires na dumarating sa atin. Tayo po yung manalangin. Amin namin Diyos, patuloy na dakila sa lahat. Muli kami nagpupulit, nagpapasalamat sa umagang ito na muli Panginoon ay pinaalala mo sa amin na maging mabuti kaming lingkod mo, maging mabuti kami sisidlan. Magagawa lang namin ito, Panginoon, kung we will allow ourselves to free all evil desires na talagang nakita namin laging dumalapit sa amin. Panginoon, tulungan mo kami na makaiwas dito. Ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin para mapagtagumpayan namin ito. Hindi yan mangyayari, Panginoon, kung hindi namin i-allow. Kaya we have to decide, Panginoon, na sa iyo kami. Para sa gayon, Panginoon, hindi namin magawa yung bagay na ayaw mong gawin namin. We pursue righteousness, Panginoon. Laging yun. Kasi doon mo kami tinawag na maging mabuti, maging matuwid. Kasi alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos. You are perfect and you are holy at hindi kami makakalapit sa iyo kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil this month, muli gugunitain namin at celebrate namin yung kapanganakan ng iyong mahal na Panginoong Jesus ang aming tagapagligtas at Panginoon. Sa umagang ito, alalahanin namin, Panginoon, yung nagawa ba namin for this year ay tama na? Kumpleto na ba? Naging matagumpay ba kami this 2022 or medyo nanamlay kami ng konti? Ama, alam namin sa tuwi-tuwi na patuloy mong pinapalakas ang aming mga buhay, ang aming pananampalataya sapagkat naniniwala kami. Kung kami lalapit sa iyo, Panginoon, papatawarin mo kami, lilinisin mo kami. Talagang yun lang talagang dapat namin gawin, lumapit sa iyo. Ihingi po ng kapatawaran mga kasalanan namin sapagkat doon lang kami
patatag sa aming paglakad bilang mga lingkod mo. Ama, sa umagang ito, pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid namin narito. Patuloy na nagsisikap, talagang gusto nila maglingkod sa iyo, Panginoon. Minsan may mga distractions, pero alisin mo to sa kanilang harapan. Magsimpungan namin na talagang sila nagtatapat sa iyo. Hindi man nakikita to ng mga tao, pero nakikita mo to, Panginoon. Nawa, maging kagulugod-lugod kami sa iyo, mga lingkod mo, at patuloy mong pagpalain ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga trabaho, ang aming mga pinagkakabalahan negosyo, Panginoon. Pagpalain mo, sa gayon, Panginoon, all things work together for good for those who love God. Muli, Panginoon, purihin ka. Ito po ang aming dalangin patuloy sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.